Pinalad po tayo mga kabalitan-kabalitaktakan na muling makahuntahan isa sa mga tinaguriang geopolitics expert at saka dating National Security Advisor sa katauhan po ng isa na sa mga suki natin, ang atin po iginagalang na si Professor Clarita Carlos. Prof. Carlos, good morning po. Johnny Banyas Trunasino. Live na po tayo sa DWIZ Hello Channel 23. Ma'am? Prof, good morning po. Ay, good morning sa inyong dalawa. Maraming salamat po sa pagkakataon. Tuesday morning, Professor Carlos, inabala ka namin. Unang-unang nungan, ano pong masasabi nyo sa naging hakbang ni Uncle Donald Trump? Ba't mo naman naging uncle yun? Baka kasi kulang lang sa... Yung umatras siya kahapon, humingi ng ceasefire. Anyway, Umatras yung ano niya, dahil natandaan mo yung si Donald Trump, nung first presidency niya, humingi siya agad nung he demanded a military parade on July 4th. You know, parang yung ginagawa sa North Korea kay Kim Jong-un. alright. And the military bulk at ano ba to? Ang mahal-mahal lang no, that will cost millions to do a military parade. But I can't remember now if you got it. Now this time, gusto naman niyang to be in the saddle horse, no, to lead a war of an unprovoked attack on Iran, led by his another ill-intentioned leader, Netanyahu of Israel. So, ano masasabi ko doon? Marami. Diba? Ano pong pinakamabigat na ang gusto nyo maparating sa kanya kung siya'y nakikinig man ngayon, Professor Carlos? Yeah, unang-una hindi siya nagbabasa at hindi siya nakikinig. Right. I, me, and myself yun. No? I'm trying nga to if I find time, talagang gusto kong gawin ng operational code nitong leader na to at saka yung isa pa, no? Both malevolent leaders. Malevolent meaning ill-intentioned, no? That's the meaning of malevolent. And want to find out, why are they doing this, you know, all over the world, wreaking havoc, you know, unprovoked attack, killing leaders of countries, kidnapping them, and nobody's stopping them. It's really the question that we should all ask, di ba? Wala bang Professor Carlos, wala bang sayang UN dito? UN is toothless, no? Kaya naman magsisisigaw pa si Guterres dyan, wala namang katuturan yan. Yan ang US Congress. Kasi the President has to declare war together with the US Congress. Nga po Wala parang walang... binayolate na niya all manner of constitutional provisions. And, yeah. Impeachable offense yun. Yeah, if they can impeach him, siguro may numero siya. Yun lang, May numero siya kasi ba, Prof? May numero siya sa Congress, kaya malakas ang loob Kasi merong midterm elections sa November which can change the profile, the face of Congress, the US Congress, the lower chamber and the chamber. So, we'll see. Alright. So, itong ginawa ni Donald Trump, ni President Donald Trump, ngayon nga, kagaya binabanggit nyo, unprovoked. Ano naman ho ang napakalaking impact, lalo ho sa atin, nitong ginawa ho niya? At kumbaga, paano po natin ito malalampasan? At ano po ang dapat ding gawin ng Pilipinas para po, kumbaga, tayo naman hindi naman maapektuhan ng madamay. Kasi kalyado tayo alay tayo ng Amerika. Professor. Unang-una siyempre tao. No? Saka mo naisipin yung price ng gas. Tao, kasi ilang milyones yung nandyan, especially sa mga affected countries na nag-host ng American bases, kasi yun ang talagang tinitira ng Iran dahil Iran is going for broke. Parang scorched earth policy. Scorched earth policy ang kanyang dinusundan. Maybe just as well, nakikipag-negotiate sa Geneva, tapos susunod na araw ay binomba na siya, no? And so, yun nga, make sure, alam ko, nung nasa cabinet pa ako, merong contingency emergency plans, no? Ang ating gobyerno. But nakikita ko dun sa mga anecdotal evidence naman na many of our workers there are basically safe and they don't want to return to the Philippines where there's no work. Yun talaga yung the reality on the ground, no? But that said, I think there was already, unfortunately, a casualty in Israel. And that is so sad, no? But there will be many, many others, especially yung mga engineers and other workers
who are working in the refineries kasi yun ang tinitira ng Yun, Iran. yung mga energy, Oo, Saka yung oil tanker. Pati mga oil tanker. facilities. Oo. Because Iran really, total, talagang inapi na siya ng inapi at nakikipag-usap tapos yung pala, bobombahin din siya. Susundan niya yung sinasabi Samson option. Ang Samson option kasi, natandaan niyo si Samson, Yes. ay niya, giniba niya yung building. Sabi niya, if I'm going down, I'm going down with you. I'm going to bring you with Sama-sama you. na tayo. Sama-sama na Samson tayo. option. Damay-damay na, gano'n. Pero, Sama-sama na tayo. Yeah. Opo. Prof, do you see this na itong mga kaganapan na ito will escalate into a full-blown regional war, regional conflict? I hope not. Kasi kaninang umaga, nababasa ko yung sinong kanilang, kasi di ba, reportedly nawala na si Khamenei at sa Yes, kanyang pamilya. Patay yung kapalit. Patay Napatay na na. rin. Mukhang nag-form sila ng parang collective leadership. And the head of that, I forgot his name, kaninang umaga, nag-declare siya that America is no longer safe. So in other words, hindi lang yung US bases in Qatar, in Saudi, etc., Bahrain, and other places in the Middle East, ang tatargetin nila, America is not safe anymore. Hindi ko lang alam kung ano yung laman ng sinasabi niya, which means na, ewan ko if they have the capability to reach the continental US. No? Alright. Pwede rin po bang, wag naman sana, pwede po bang mag-escalate ito at magtuloy-tuloy as World War III, Professor Carlos? We hope not. Not likely siguro. Dahil ngayon nga, parang umatras na to si Trump at humihingi ng ceasefire through 4 to 5 Italy. weeks lang daw. And yeah, sabi ng Iran, no, inumpisahan mo to, tapusin natin to, no? At kung namang meron tayong agam-agam na masali tayo dito, hindi siguro, again, not likely. Always you will notice I talk of likelihood kasi I cannot use the verb will, no? Kasi hindi naman ako si Madam Auring, no? But we're talking less likely because we will only be involved if there will be mag-spill over to sa conflict between China and US sa Taiwan. Yun. Aha. Nakialam ang ang China, Prof? Oo. Pero I don't think, nakita mo yun, hindi nagsasalita yung China and Russia, very lame ang kanilang mga Actually, Kasi isa nga pag sila pumasok sa... yung dalawa na yan. Isa nga lang yata ang China sa humihiling na tumigil na Tigil na yung gera no? Yeah, wala Zero. namang nakikinig sa kanya. Walang Apektado nakikinig sila kay Putin. Walang nakikinig kay Guterres ng UN. Yun lang. Yeah. Anyway, Yun lang. hindi tayo dapat mangamba dahil nga yung mga EDCA site na yan, yung dating military bases ng Amerika dito sa atin, negative na tayo tumbukin, Professor Carlos, para idamay? Contingent kasi yan John. Ang sinasabi ko, mag-spill over yan at pumasok yung issue ng Taiwan. That's the only time we might have to fear that the missiles that the US have installed in the 9 EDCA sites might be targets, no? Kaya nga siguro in 800 or so days magkakaroon tayo ng bagong presidente. Sana ang una niyang gawin is alisin yung mga missiles sa 9 EDCA sites, saka alisin yung supply depot na nasa Subic. Siguro yan ang una niyang gawin. So we have to reconsider yung mga EDCA sites na yan. Of course, Better, of course. Better, Not magkaroon only ng panibago. consider, really, Opo. remove them. Opo. Pero ito pong, kasi ito nga ang kaganapan nga sa Middle East, kagaya na binabanggit ninyo, no? Kanina parang nagpapahiwatig si US President Donald Trump ng ceasefire. Umurong na siya ngayon. Pero ang sabi niya nung isang araw, hanggang 4 weeks lang daw, 4 to 5 Pwede weeks. pala yung ganun. Deklara ka ng gera na may limit. May limit lang pala, no? Hindi, akala niya kasi, dahil wala naman siyang alam, akala niya 3 to 4 days lang daw at saka titiklo pang Iran at Akala niya go back to the mabubuli niya. negotiating table, no? Hindi niya kilala ang Iran. Iran is the cradle of civilization. It has a 3,000 years of civilization which both Israel and the US do not have. No? Mga bagong bansa ang US at Israel. No? Israel was born in 1947. US was born in 1776, 200 plus years ago. So, no contest yan in terms of civilization. At yan, kahit siguro pagpapatayin nila lahat ng liderato na yan, no, it will be the Iranians who will really finally have to decide ano bang gusto niyong gobyerno. Not another external entity. Only Iran.
Sila yung mga Persian no? Mga Iranian. Battle ready yung mga... Battle ready. Pero Prof, sorry kuya nga. Prof, anong nakita mong bukod sa pambubuli, bukod sa hindi ko malamang dahilan, ano nakikita mong motibo para gawin ni President Trump itong hakbang na ito? Para lang magpasabing, I'm the leader of the world? o dahil nabuyo ba siya ni Benjamin Netanyahu o it's just for the oil? Tama ka, no? May binanggit mo yung magic word si Netanyahu kasi hindi naman tayo sobrang tanga. You know, of course, the Epstein files, hindi sinasa publiko ng isa pang tangang si Bundy ng Department of Justice nila. Yung mga parte ng Epstein files na tungkol kay Donald Trump at ang kanyang mga pinagagawa habang kaibigan niyang Way back kaibigan niya si Epstein. mauungkat. So, kung gusto mong mag-isip ng masama, magawa ka ng giyera para malimutan yung Epstein, no? And I suspect, ang hypothesis ko, ang hunch ko, is Netanyahu has the goods on Trump. So, binablockmail si Trump kasi makita nyo may reluctance si Trump talaga to go to war. Makikita mo kasi nag-meet sila sa Geneva, talagang ini-stretch yung at saka mismo sabi ni Rubio, we had to strike before Israel strikes first. Big sabihin, tama na talagang Netanyahu really pushed Trump to do this undertaking silang dalawa, no? Kasi nga, yun nga ang hinuha ko, meron siya, binablockmail niya si Trump tungkol sa Epstein files. Klase. Anyway, para may cover up yung Epstein files, dinamay ang maraming May yun? ibang Anong bansa. tawag doon? Divert issue. Diversionary tactics. Alam ko no? diverticulitis. Diversionary Diversionary pala. Professor Carlos, kung makikinig sa inyo si Trump at saka si Netanyahu, ano po ang mensahe nyo sa kanila? Tapusin nyo na yung kahibangan na ito. At ikaw, Netanyahu, huwag ka nang magtangkang mag-create ng Greater Israel na lalamunin mo yung Lebanon, Jordan, Syria, sapagkat lalabanan ka ng mga Asians, the West Asians. Hindi mo kilala, dahil hindi ka naman Asian, Polish ka, no? You're a Polish Jew. Hindi mo kilala ang mga Asian. Tayo, tulad ng kita natin ng Japanese occupation, during the American occupation, the Spanish occupation, lalaban tayo sa nang-aapi sa atin. Ganon din ang Asians, ganon din ang Iranians, ganon din ang other Asians sa gitnang silangan. Atin naman po dito sa gobyerno ng Pilipinas, ano pong maipapayo po ninyo? Lalo po ngayong nagdo-domino effect na itong kaganapan dyan sa Middle East. Yung DMW, magsalita kayo, magbigay kayo ng updates sa amin kasi hindi namin nalalaman yung nangyayari sa aming mga relatives dyan. At yun nga, yung sinabi ko kanina, human beings should number one, mag-kick in dapat lahat ng contingency plans. So, number one, number two, number three, human beings there, yung Filipino workers natin. Lalo na yung mga tina-target ng mga refineries, tsaka yung mga oil depots doon. No? Yun talagang ilikas nila. Kasi isipin mo, hindi ko alam kung ilang million sila. And I was asking 2.5 million po, Prof. 2.5 million. Sa buong Middle East. Buong no? Middle East po. Dyan. Marami. Oo. So, isipin mo, I was just talking to my grandson who is a PAL pilot. Sabi ko, anong pinakamalaking plane at ilan ang malalagay dyan? Pinakamalaking plane daw, mga 420. Isipin mo yung, assumin mo na gusto nilang maglikas, no, and to be evacuated back to the Philippines to safety, ilang eroplano ang kailangan mo? Nakasara lahat ng airspace ng Middle East, di ba? It's closed. Oo. Closed yan. So, yun nga, ang nakikita natin down the line, yung isang researcher ko nagsabi na kaninang umaga na nag-gas up siya kanina and tumaas ng 10 pesos yung kanyang sa pump, no? Almost 2 pesos kada liter. Yeah, pero siguro on the other side, kung gusto mong tumingin ng upside, maglakad para pumayat at magbisikleta para pumayat. Buti ng edad ni Professor Carlos. Hello! 90 years old, no? Siyempre, naglalakad pa ako, no? Ikaw na maging 80, hoy. Alright. With that, Professor Carlos, as always, maraming salamat sa pagkakataon, ha? Sige, ang aga-aga nyo, ha? At sana wag nang lumala pa ang sitwasyon. Ingat po! Ingat, Prof! Ingat, Prof. Good Ingat morning din po. sa inyo. God bless, Salamat. God bless. Good morning. Apo. Alright, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan.